Nagprotesta ang Migrante BC kasama ang ilang biktima umano ng Vancouver-based immigration consultancy sa harap mismo ng opisina ng inirereklamong The Promised Land Consultancy. Ang report mula kay Rhea Santos. Tama na! Sobra na! Refund na! Tama na! Sobra na! Refund na! Sumugod sa opisina ng The Promised Land Consultancy ang advocacy group na Migrante BC Lunes ng gabi kasamang ilang kliyente ng ahensya na nagsampa ng reklamo laban sa PLC. Panawagan ay refund sa mga Pilipino na pinangakuan umano nila ng trabaho kapalit ng libo-libong dolyar. Nagpunta po kami ng Canada as tourist and dito po sana ipapromise yung work permit as promised by the CEO. Pero wala pong nangyari. We pay this hard-earned money and please talk to us. Hawak ang banner na hustisya para sa mga biktima ng ahensya, panawagan na refund at itigil ang labor trafficking. Tinapala ng grupo ang pinto ng opisina ng PLC dahil umano sa mga pangakong napako. Sana po matauhan naman po kayo dyan. Hindi naman po namin pinulot yung pera namin. Ang ayos-ayos po ng pag-uusap natin nung gusto nyo ka pa kaming pagbayarin. Ngayon po na hindi nyo naman na-meet yung mga promises nyo, sana panindigan nyo rin po kung anong nakasulat sa kontrata natin na i-refund nyo yung pera namin pag hindi po kami nakakuha ng job offer. Mayo ngayong taon nang lumapit ang 9 na Pilipinong turista sa Migrant Workers Office sa Vancouver para ireklamo ang The Promised Land Consultancy. Nagsampa rin ang mga ito ng reklamo sa Small Claims Court ng BC, umaasang mababawi ang mga pera na ibinayad. Noong isang linggo, inilabas ng Omni News ang reklamo ng isa pang Pilipino na nagbayad sa ahensya kapalit ng job offer na wala naman pala. The immediate call to investigate and suspend TPLC dahil hanggang ngayon po they're still operating, so marami pang nagagancho hanggang ngayon. So sana po matigilan na po sila. Kinumpirma ng Migrant Workers Office sa Vancouver na sumulat na sila sa Canada Border Services Agency para imbestigahan ang mga reklamo sa PLC. It's happening a lot, like parang open secret siya na a lot of people are using the LMIA work permit to sell it to other people. Kahit hindi naman dapat tinitinda po siya. LMIA should be free, provided by the employer. Pero yung mga iba, they are abusing it. Walang bumaba na kinatawan ng PLC para harapin ang mga nagprotesta. Kinalaunan, dumating na ang mga pulis para pahupain ang sitwasyon. Please talk to us. We have still time to talk and sit on this. We're all Filipino by the end of the day. So Kasi hindi lang po kami ang biktima ngayon. Nakita po namin na marami po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Makailang ulit ng hiniling ng Omni News ang panig ng PLC sa pamamagitan ng email at kanilang website, pero walang sagot mula sa inirereklamong ahensya. Pero sa kanilang pahayag na inilabas noong Hunyo, mariing itinanggi ng PLC ang akusasyon at sinabing sila ay lehitimong ahensya sa Canada. Marami na sila anilang natulungan at may polisiya sila sa refund na pinirmahan ng mga kliyente. Rhea Santos, Omni News, Vancouver. Samantala, kinumpirma ng Canada Border Services Agency sa Omni News na nakarating na sa kanila ang mga reklamo laban sa The Promised Land Consultancy. Anila para protektahan ang integridad ng investigasyon. Di raw nagbibigay ng komento ang CBSA sa status ng anumang kaso. Di rin daw nila kukumpirmahin kung may aktibong investigasyon ba sa isang individual o kumpanya. Gayunpaman, hinikayat ng CBSA ang sinumang apektado na makipag-ugnayan sa CBSA Border Watch Line 1-888-502-9060.